Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Master Sergeant Charlie M. Campos Sr., 717375 retired Philippine Army. Scout Ranger, Class 86-87. Ang karanasan na encounter na hindi ko makakalimutan ay noong May 27, 1992 sa Barangay Manamok, Aroroy, Masbate. Ang kalaban na aming na-confront doon ay ang communist terrorist CPP-NPA. Doon talaga kasagsagan kasi kami ay pinadala sa Masbate para magsagawa ng election duty sa darating na national election, na kung saan ako ay naka-assign pa noon sa 22nd Infantry Battalion, 2st Brigade, 2nd Infantry Division, Philippine Army na nakabase sa Barangay Mabalod-Balod, Tigaon, Camarines Sur. Pagkatapos po ng eleksyon ay may mga report na dumating na sa iba't ibang bayan ng Masbate ay mayroong mga cited na NPA sa mga lugar. Kaya po ang aking team na aking pinamunuan ay pinadala po kami sa bayan ng Aroroy, Masbate para kami ay inupkon sa PNP detachment sa loob ng minahan sa area ng bayan ng Aroroy. At pagkatapos po noon, dalawang araw kami sa nasabing lugar na detachment, ay biglang may nag-report sa amin na isang concerned citizen na ang sabi niya sa kanilang kapitbahay ay may nag-iinuman na kung saan ang narinig niya na ang pinag-usapan ay tungkol sa baril at saka sa kanilang mga kasamahan. Tapos ang nangyari po ay aming pinag-usapan namin mismo ng detachment ng commander ng PNP at pinag-aralan namin ang sinabing report at kaagad naming pinuntahan ang sinasabing lugar na pinag-inuman. At pagdating namin doon ay nadatna namin ang dalawang tao na nag-inuman at ito ay aming hinuli at pinagtanong-tanong sa mga nakatira doon at ito'y hindi kilala. Kaya ang ginawa namin ay dinala namin ito sa detachment para sa kaukulang investigasyon at interrogation. Ay doon ay napaamin namin kaagad ang isa na medyo bata pa, na siya ay nagpakilala na siya ay si Rapsing ang kanyang apelyido at taga-barangay Manamok. At inamin na rin niya na siya ay bago pa lang sa kilusan. Opo, umamin po. At saka ang sinabi niya na yung kasama niyang isa ay yun ang pinakamatanda na o matagal na sa kilusan. Dalawa sila? Dalawa sila ang dinala namin sa detachment. Puro lalaki? Dalawa lalaki po parehas. Pero nung umamin siya? Nang inamin niya, marami pa siyang mga ibinigay na impormasyon na ayon sa kanya ay bago sila bumaba ay ang kanilang mga kasamahan ay naiwan sa tagong lugar sa bundok. At ang baril na mga baril ay nakatago sa loob ng kubo na kanilang iniwanan. At sinabi rin niya na sila ang dalawa pagpasok nila doon sa sentro, ang ginawa nila may dala silang armas at iniwan nila doon sa kanyang kakilala na si Manay Inda. At sa aming pagsisiyasat o pag-analyze sa mga impormasyon na kanyang ibinigay, ang ginawa namin kasama ang PNP ay nakabuo po kami ng isang plano na magsagawa ng isang strike operation. Sa takdang oras po ng aming pinag-usapan na jump off, kami po ay umalis sa detachment. At unang pinuntahan namin ay ang sinasabi niyang pinag-iwanan ng baril. At ito, ginawa namin giya, ito si Rapsing, yung umamin na tao.
At pagdating namin doon sa bahay na itinuturo niya na si bahay ni Manay Inda na iniwanan nila, ay ang nangyari po, dalawa lang kaming pumasok. Kasi dalawa lang naman silang nag-iwan ng baril. Kaya ang nangyari ay tinawag ni Akarapsing ng Manay Inda, Manay Inda. Biglang lumabas po si yung babae. Araw yun. Gabi po yan, madaling araw. Medyo pa mga nasa oras na mga alas 2 yata yan. Manay Inda, lumabas po. Paglabas, ang sabi ni Akarapsing, Manay Inda, kuhaon na namon ang among ginbilin. Sa Tagalog ay kunin na namin ang aming iniwan. Yan. At ito biglang pumasok ito si Manay Inda sa loob ng bahay at paglabas inabot sa amin ang isang calibre 45, isang 38 at siya bumalik muli sa loob ng kanyang bahay at ibinabot muli sa amin ang isang ICOM radio. Pagkatapos po noon ay kami ay dahan-dahan na at maingat na naglakad patungo sa pinaka-main objectives na aming itinuturo ng nagbigay ng impormasyon. Sa aming maingat na paglalakad ay naabot na namin ang malapit na kami sa objective. Ang nangyari po ay Pero malayo pa yun. malayo pa po siya, mga natatanaw pa lang namin ay itinuturo na nung guide namin na yun ang lugar na aming pinanggalingan at nandoon ang kubo. Kaya ang ginawa namin ay kaagad naman kami, nagsagawa ko ng final briefing sa aking mga kasamahan. Isang team yun. Isang team sa akin at isang team din sa PNP. Na kung saan ang PNP ay siya yung blocking force na aming itinalaga at may designated area doon sa nakikita naming lugar. At ang mataas na lugar, kami ang nakatalaga doon at kami yung assault o kaya assault team o kaya papasok sa area mismo. Yun ang aming napag-usapan sa final briefing. At habang pinagpatuloy na namin ang aming pagpunta doon sa area, naiwan na rin ang PNP, team ng PNP sa kanilang lugar na itinakda namin na posisyon nila at kami ay tuloy-tuloy doon sa palapit doon sa mataas na lugar at ito ay na-occupy namin. Nung ma-occupy namin ang lugar na mataas na lugar ay natatanaw namin na yung sinasabing kubo na pinag-iwanan ng baril. Nung paliwanag na, ay dahan-dahan kaming bumaba palapit sa kubo. At ang ginawa namin, ginagapang namin ang nasabing kubo palapit ng palapit. Hanggang kami ay umabot na lang siguro mga nasa 10 meters ang nasabing kubo, ang distansya. Kasi nalapitan namin at kaming team ko ay nakaposisyon na kanya-kanyang posisyon. Pero anong oras yun? Yan ay mga nasa 4 na siguro, mga nasa alas 4 na yan ng madaling araw. Nagliwanag. Gabi po kasi kami pumasok sa area, madaling araw na nang kami ay nagliliwanag, kami ay pumasok doon sa nasabing kubo na. Nung nagliliwanag na talaga na medyo maliwanag na ang maliwanag na at kita na talaga yung kapaligiran, ang nangyari po ay may biglang lumabas doon sa kubo na may baril. At siya ay umihi sa puno ng nyog. Umihi ito. Dala-dala niya ang baril, nakasukbit-sukbit ang kanyang baril na Armalite. Pero kayo doon, naka-upi lang. Kami po ay nakatago kami, naka-skirmisher position kami. Upi lang muna. Ay malapit na po kami. Talagang inoobserbahan lang muna namin yung paligid kasi kitang-kita namin ang kapaligiran. Isang bahay lang yun. Isang kubo pero may isang party na masukal na lugar. Pero nasa advantage position po kami. Kaya nandoon kami kasi mulang high ground, na-check na namin na area, check na namin kaya dumikit na kami. Wala silang gwardiya doon kasi medyo ang distansya ay medyo papababa yung area at sukalan na doon sa baba. Ito habang umiihi itong gwardiya, ang nangyari po ay palingalinga ito, patingin-tingin sa paligid. Nung matapos na pinagpaga niya yung pagkatapos pag-ihi ay ganun, di palingalinga siya, ang ginawa ngayon ay naglakad-lakad ngayon ito.
nagkataon ngayon sa paglakad-lakad niya, napunta ngayon siya doon sa location namin. Nung mga nasa 5 meters na lang ang posisyon sa posisyon namin, nag-order na agad ako ng fire. Tapos putukan na kami. Pag putukan ng tinatawag natin na volume fire na ang aming ginamit. Kasi gumanti na ng putukan ang mga kalaban. Doon pala sa isang masukal na lugar ay mayroon silang mga nakatago doon na mga kasamahan. At sa estimate ko, nasa 15 ang kanilang ang grupo nila na mga kasamahan doon. At umabot ang aming labanan nang umabot sa 15 minuto. Kumbaga nag-return fire. Nag-return fire sila. Pero may distansya siya, nandoon sila sa mga masusukal na bahagi, kampi. Yung dito sa tao, sa kuan, hindi na naka-return fire itong gwardiya. Kasi patal siya kalagad, automatic. Yung kubo, pinulburize namin yon, pulverize. Ngayon, kaya doon namin pinukus lahat ng aming putok at karat. Yung area na nakikita namin na masukal, doon din namin pinutukan sila. Na doon may mga ilang lumalaban sa amin na pumuputok. Dahil sa surprise, sabi nga na surprise attack talaga, na surprise sila at sa volume of fire namin pinakawalan ng team namin. At ganun din ang PNP, nandun malayo sila, naka-blocking force sila. Ay, saka nasa vantage position kami, ay dahan-dahan na tumakbo ang kalaban doon sa masukal na lugar at palayo na. At nang matapos ang nasabing putukan, yung medyo tahimik na. nung tahimik na, at na-observe na namin na talagang wala nang pumuputok sa kanila, wala na, yung nagputok na huli ay malayo na talaga. At saka nasa sukalan. Kaya ang ginawa namin, nag-order na ako ng search. Nung sinearch na namin ang lugar, ay dito na namin na ang resulta ng pag-search namin ay automatic nakita namin 2 ang patay sa kalabang NPA. Dalawa, 2 body count. Ang result ay 2 body count at ang nangyari ay nakarecover kami ng iba't ibang assorted high-power firearms na kung saan ang aming na-recover ay isang M203, isang BB Armalite, 2 M16, isang M14, isang 45, isang 38, 2 ICOM radio. Mga dokumento ng kalaban at ganun din ang mga kagamitan nito. Sa amin naman sa government side, no casualty. Wala man lang nasaktan o nagalusan sa aking grupo. Yan ang kasaysayan na hindi ko makakalimutan nung encounter ko nung ako'y nasa serbisyo. Ang ganda ng pagkaplano. Kuwan talaga yung pinagtanuhan namin ng gusto kasi yung guide namin mismong inireveal niya talaga kasi ayon sa kanya ay parang napapakinggan niya na nagpaplano itong mga, kasi bago pa lang siya, parang plano na pasukin ang nasabing detachment. Kaya nga siguro siya naman at saka bago pa lang siya na isabi niya o na-reveal niya yung lahat ng katotohanan. Kaya doon napaganda talaga ang plano namin yung nakita na namin ang area. Nung nakita na namin ang area na itinuturo yan ang aming pinagmulan at nandoon may kubo dyan, ay doon kami, kaya yung pagpasok namin sa itaas sa vantage position doon sa high ground, ay nakita, tanaw na namin ang buong kababaan at yung pinag-aralan namin mismo yung sitwasyon sa lugar. Sakto talaga yung info niya. Iwan info talaga, napakaganda at saka yung gwardiya nila ay medyo galing sa kubo. Paglabas, umihi, doon lang, tsaka wala nga kalam-alam, nandikitan talaga namin sila. Gaano kalapit yun? Mga 5 meters lang ang distansya namin sa yung nag-gwardiya ng pinutukan namin. Yun naman kubo, nasa 10 meters lang ang distansya sa amin. Talagang matinding nga Ginapang talaga namin dahan-dahan. Nang pagliwanag na doon na namin nakita talaga ang paligid. Medyo gumagapang kami. Ginamit talaga namin ang tinatawag na Scout Ranger tactics talaga. Talagang, kasi yung mga kasamahan ko, kahit ako ang Scout Ranger lang doon ay 2 lang kaming Scout Ranger, ka-classmate ko yung isa, class 86 din. Ay,
Ang iba kasi trend namin yan sa batalyon ng small unit tactics. Pattern din sa, doctrine din sila ng Scout Ranger. So, kumbaga hindi ka na nahirapan pagdala sa kanila doon. Ay wala sa mga order of command at saka sa pag-move automatic na ay alam na nila lahat ang kanilang posisyon at gagawin. So, napaka-tindi, napakaganda kasi ang kuwan doon is wala man lang galo sa inyo. Wala po, wala. At saka kami po talaga ay medyo hindi sila nakaputok man sila pero ang style doon ng putukan nila kaya natagalan ng umabot ng 15 minutes kasi nandoon sila sa sukalan. Kahit hindi man doon, medyo madamo at saka may kahoy, hindi naman talaga sila masyadong matatamaan doon sa kuan. At saka palayo na sila. Pawidro kasi na-surpresa sila. Pero kung nasa ano yun, mas bahay yung lahat. Ay ubos yun kung nasa bahay kasi yun ang volume of fire. Pagkatapos namin tinarget yung gwardiya, doon ang sunod na volume of fire kasi yun ang briefing ko sa kanila. Sa'yo talaga yung gwardiya kasi ikaw yung unang nag-fire eh. Ay, pag-fire ko, ako na munang tumarget doon, timbuang kagad yun. Tapos sundan pa ng mga ibang kasamahan ko, pero ang kasunod na putok doon ay lahat 100% doon sa target sa una doon sa bahay. Kasi yon ang in-expect namin na doon pang iba. Pero kung hindi lumapit yung master, anong decision mo? Ang desisyon namin talagang manatili kaming obserbahan talaga ang area sapagkat malapit na kami doon sa sinasabing kubo na pinag-iiwanan nila ng mga baril. At saka yung kapaligiran, nakikita man namin pero tahimik yun. Kaya under observe lang, nag-observe lang kami. Kung hindi siguro lumapit kaagad, medyo matatagalan pa kami. Sapagkat ina-identify muna namin, inaalam namin muna kung talagang yun ba talaga ang kalaban doon sa area na siyempre pasiguro man kami na kailangan ang tao talaga makita mo kung nasaan sila ang kalaban. At saka sure ball talaga. Sure ball talaga po. Oo, sir. Yun yung napakagandang accomplishment mo. Opo, ay talagang isa pong hindi ko makakalimutan dahilan sa kahit ako maraming encounter, doon ko lang talaga na-execute yung parang akala mo nasa training lang na ganitong gagawin, ganito sunod. Talagang nai-apply ang Ranger SOP. Yung ano doon, Master, yung dala-dala nyo pa rin hanggang sa encounter, yung guide na. Yung guide namin ay doon sa encounter site, iniwan na namin, pagdating sa briefing namin, iniwan na namin doon sa PNP bilang blocking force. Hindi na namin kasama. Nasa blocking force ang aming, yung guide na aming isinama na si Rapsing ay iniwan na namin sa blocking force. Ano ba? On the spot yung mga baligaw? Okay. On the spot yun kasi pag search namin, on the spot na yung body, una yung gwardiya on the spot at yung isa na nakalabas din sa may kubo, doon din pag search namin patay na. So yun yung accomplishment. Ano pa? Ay marami akong kasaysayan doon na accomplishment, sir. Kasi ito yung sa Masbate. Kung sa iba pa, marami rin, sir. Ano yung kuwarte? Ikwentro mo rin ng muntik-muntikan ka na. Ay ganito, sir, nung labanan na ako ay muntik-muntikan na rin akong madisgrasya. Ay nung dito sa labanan dito sa parte ng Lupi, Camarines Sur, ay nagkaroon kami ng operation, batalyon operation noon. Dahilan sa ang mismong sa barangay, sa loob ng barangay mismo yung mga tao, ang kasamahan namin ng mga sundalo na nandoon sa area, ay tinatarget, ini-snipe yan. Kami naman ay order sa amin ay doon kami sa high ground magposisyon. Ay sa magdamag nawala kaming tulog at saka naabutan ng tanghali. Biglang hindi lang pala doon sa loob ang tinatarget, pati kaming nandoon sa high ground. Pinutukan kami galing naman sa mababang lugar. Yun ang hindi ko malimutan din na. Biro mo, pagputok niya tinarget-target, ang bala ay tinarget yung posisyon namin, ang bala ay talagang kumakalansing doon sa mga dahon-dahon. Na ako na naranasan kong
napatas ako at siyempre gapang ako ng patihaya papunta roon sa may cover na posisyonan ko. Ay, ang nangyari, yung pala, ang kalaban, kasi hindi unexpected din na pupisto ang kalaban, kasi mababang lugar at saka hugunan. Yung pala, may alam sila doon na doon ang pwesto, nung na-search namin area na yun, ay puro may batang pala o kahoy na malaki na doon ang sila nakaposisyon. Kaya yun ang ginamit nila hanggang saan nangyari doon pagputok-putok sa amin ay napaalis namin ang mga ilang kalaban, ngunit naengkwentro ang isang team sa ibang karatig area nung sa may area na target nila. Bigla naman kaming ako pinadala ang team ko kasama yung kapgo na guide. Kami ay magsagawa ng counter-ambush sa kalaban. Ay, ito naman, sir, ang hindi ko malimutan na nangyari na... Kailan naman yan? Yun din kasunod nung labanan na yun. Nung kinabukasan na. Ang nangyari,